Panginoon. So, praise God. So, ngayon po, we are on last part of our series in the book of Colossians. Amen? So, short review lang po dun sa ating pong pinag-aralan because this is our last week on this month, August. Amen? So, next month, it's another month, September. Amen? So, I believe na meron po tayong napulot sa book of Colossians. And book of Colossians is a full of thankfulness. Book of Colossians. Book of Colossians written by Saint Paul. Amen? Amen po ba? At ang librong ito na sinulat niya para sa mga Kristiyano is punong-puno po ng pasasalamat, full of truth, instructions, warnings, and encouragement. Amen? So sa mga kapatid na nakasubaybay ng series na to, from chapter 1, makikita po natin doon sa chapter 1, this is a short review lang po para maunawaan po natin yung last chapter ng Colossians. Chapter 1 is a thanksgiving for their faith, love, and hope. Their faith in God. These Colossians, they are believers. Naniniwala sila that they have Jesus Christ in their life, in their place, when they started their faith in Him. So, Paul gave thanks to their love for the brethren, yung mga kapatid nila sa pananampalataya. Siguro kung tayo na sa panahon ngayon, sa panahon nila noon, mangilan-ngilan lang. It's very rare na sila'y mananampalataya in that place, Colossae. And we, praise God, dahil andito po tayo. Alam natin kung sino yung mga kapatid natin, but siguro on those times, on those days, sa panahon nila, siguro, isa sa Musapa, isa sa Hamdan, isa lang dyan sa Electra. Parang gano'n ba? Career ang mga Christian noon. But then, Paul encouraged them to be in one in His Spirit. Paano po? Because of their prayer. They are connecting with that prayer. Amen? So, Paul also emphasized in chapter 1 the supremacy of Christ. Supremacy, ibig sabihin yung greatness ng Lord para manatili ang kanilang pananampalataya so that it will remain faithful in their faith. Amen? And Jesus Christ is the head over all the earth. And He is the God. Amen? In chapter 2, there is warning against the erroneous teaching. In sa chapter 2 ng Colossians, makikita po natin doon na there is a false teaching na pumapasok. Halimbawa, dito sa church natin, may mga pumapasok na false teachings. And Paul give them warning that these false teachings na pumapasok sa church nila, not only them, siguro sa mga churches din dito na may mga false teaching na nangyayari. So Paul gave them warning that this teaching is not according to Christ. It's not from Christ. So makikita nila ngayon, kung itong teaching na to is not from Christ or is a false teaching. Amen? That is chapter 2. And Pastor Oscar discussed on this chapter. Sa chapter 3, practical instruction of the believer's life. At nabanggit din dito ni Pastor Pong his topic last Friday about loving God, loving others. Sino nakarinig pa? Hello? Valuing yourself. So tatlo po yung tinalakay niya po ron. So makikita po natin dito sa book of Colossians, punong-puno ito ng katotohanan. Punong-puno ng instruction. So today, we will tackle about chapter 4. Amen? So, please stand. Parang nantok na po kayo. Tumayo po tayo lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos. And let's read our verse from
Colossians 4 verse 2 and 6. Okay, so let us read. Verse 2. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Verse 4, pray that I may proclaim it clearly, as I should. Verse 5, be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Let's pray. Father God in heaven, Lord, continue, Lord God, to be with us, Lord God, along with this preaching, Lord God, along this service, Lord, and be entrusted unto you, Lord God. And let the Holy Spirit, Lord God, fill us, Lord God, this morning. As we come to, Lord God, into your throne of grace right now, Panginoon, give us more wisdom, knowledge, Lord God, and we want to feel your presence, Lord God. Our relationship, Lord God, be more stronger, Lord. And Lord, this morning, Lord God, we ask your mighty presence upon us, Lord, and guide us, Lord God. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So our title would be A Life Devoted to a Prayer. A life devoted to prayer. Sabihin po natin, a life devoted to prayer. Amen. So, how to become a spiritual matured in our prayer life? Alam ko naman po, sa bawat isa sa atin, we are praying. Amen? Are we praying daily? Hello? Amen. So, how we often to pray? Gaano kadalas tayong nananalangin? Once a day? Once a month? Once a year? So, do you pray all the time? Hello? Amen. Do you rejoice in all time because you are praying at all time? Are you rejoicing? Nagagalak pa tayo na tayo nananalangin sa Diyos. Dahil God wants us to pray every day, every moment in our life. Kung tayo naghihina, we should be praying. Amen? So our topic would be the life devoted to prayer. Mababasa po natin yan sa Colossians 4 verse 2. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Actually, this is the 3 points na itong discuss this morning. Devote yourself to prayer, being watchful, and be thankful. Amen? Number 1, devote yourself to prayer. Devote. Ano ibig sabihin devote yourself to prayer? Be consistent. Our prayer time should be consistent. We should be faithful in our prayer time. Amen? Sino pong makapagsasabi na I am a prayerful sa mga panahon na to? So God is reminding us or encouraging us to pray. Amen? Because prayer is a command from God. We can see that one in Romans 12 verse 12. Sabi niya rito, be joyful in hope, patient in affection, faithful in prayer. We should be faithful in our prayer. Amen. What is prayer? What is prayer, mga kapatid? Alam naman natin na alam meaning ng prayer. Prayer is talking to God. Prayer is talking to our Creator. Amen? God is want us to pray with Him continually. Ang nais ng Diyos, yung relasyon natin sa Kanya, it's between Him and you. Communication. Amen?
That's why, napakahalaga po, napagka sinabi natin, we are talking to our Creator. Masaya siya. He will be happy if we are talking to our God, our Creator. Amen? Gaya na sabi ng Jeremiah, anong sabi na sa Jeremiah 33:3? Sino nakakalam? Jeremiah 33:3, call unto me. Call unto me. Call unto me. Okay, ulitin natin. Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer you, and tell you the great and unsearchable things that you do not know. Ito po yung access natin sa Panginoon. Anytime, access natin ang Panginoon. Once we pray to God. Dahil sabi niya, call unto me. Anytime, available ang God. Amen? And I will answer you. Naniniwala ba kayo dito? Amen po ba? He will answer us. Kaya lang, ang nangyayari mga kapatid, is we are not communicating with God. So, we should devote ourselves to prayer. Amen? It should be consistent. Or we should be a faithful prayer. Prayerful. Amen? Alam niyo po ba, ang appliances is useless yan kung hindi ito na itatap sa electrical o sa power source, di ba? Amen po ba? Amen. Ang projector, kung hindi mo nilagay sa kuryente yan, useless yan. Ang laptop, pagka naubusan na yan ng battery at hindi mo sinaksak sa electrical source o sa plug, sa kuryente, become useless yan. Amen? Rice cooker, frigidaire, air condition. Ano pa? Magsabi pa kayo ng mga appliances? Cellphone. Microwave. Ano pa? Microwave oven. Washing machine. Ang mga bagay na to, alam nyo, 99.9% magiging useless yan kung wala siyang power. Amen? Likewise, sa buhay natin, it will become useless yan kung wala tayong koneksyon sa ating Creator. Amen? Amen po ba? Amen. Isip pa ba kayo? Yes. Amen. Kaya, huwag nating hayaan na magiging useless po yung buhay po natin. Without prayer, our life is useless. Kaya nasabi natin, Pastor po kanina na a church with prayer, prayerless church is a powerless church. Totoo po yun. Kung walang nananalangin sa church na to, wala pong kapangyarihan, hindi makakilos ang banal na Espiritu. Likewise, a powerless Christian is a powerless Christian, is a prayerless Christian, is a powerless Christian. Wala po tayong kakayanan. Ito po yung kinakailangan na panghawakan po ng isang Kristiyano na lagi tayong bukas ang ating komunikasyon sa ating Panginoon. Amen? So sabi niya rito sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 17. Ano sabi niya? Rejoice always, pray without ceasing. Kinakailangan po na prayer is constant in our life. May mga dumating sa buhay natin ng mga problema, may mga dumating ng mga pagsubok sa buhay. We need God through prayers. We should devote our time in prayer. Amen? Maging matyaga sa pananalangin. We will give our time to God sa panahon ng ating kahinaan. Amen? Kasi sometimes, hinantay lang natin yung mga pagsubok sa buhay bago tayo manalangin. Diba? Nakakaligtan natin. Pagka maganda na
maaliwalas ang buhay, bless ako, magandang salary ko, I have a good salary, bless ang family ko, walang karamdaman, fine, wala na, kaliwali na yung prayer. But then God allows us these mga pagsubok sa buhay para tayo lumapit sa Kanya. Hahayan lang ba natin na laging may pagsubok sa buhay para tayo manalangin? No. And everything, sabi niya, in everything, give thanks to God. Amen? We should devote ourselves in prayer. Kinakailangan po na sa buhay po natin na nakatuon. It is our first priority in our life. Pagising natin sa umaga, anong dapat gawin? Bago kumain, anong dapat gawin? Bago matulog, anong dapat gawin? Let's make this a priority in our life. Prayer. Jesus is the best example for everyone. Jesus prayed for a long period of time, sometimes praying all night. Alam niyo po ba, Jesus Christ is the best example in his prayer life. Makikita po natin yan sa Luke 6 verse 12. It was this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. Ito po yung iniwan sa atin. When Jesus Christ prayed on the mountain early morning, daily, ito po yung kinakailangan po natin. Bago siya mag-minister sa bayan, bayan-bayan, bago siya magpagaling ng mga may karamdaman, bago siya humayo, he's praying. Kaya napakalaga sa atin, we should pray always. He also taught his disciples to pray all the time. Tinuruan din po ng ating Panginoon Jesus ang kanyang mga disipulo. Amen? So, sabi niya rito sa Luke 18, verse 18, verse 1. Ito po yung isang tinuturuan ng Panginoon Jesus kung paano manalangin. Now, he was telling to them this parable to show that all time they ought to pray and not to lose heart, not giving up in other version. Amen? Kung makikita po natin dito sa Luke 18, ito po yung kwento ng isang balo at saka ang judge. Alam niyo po yung kwento niyan? The parable of the persistent widow and the judge. Yung lagi siyang nananalangin. Itong balo na ito. Dahil gusto niyang makamtan ang hustisya sa kanyang kalaban. But then, prayers like this. Nanalangin siya ng nanalangin, lumapit siya sa judge at hiningi niya ang katarungan sa kanyang kaaway. Dahil sa kakukulit nitong balo na to, anong sabi ng judge sa kanya? Sabi niya rito, sa verse 4 ng Luke 18, verse 4, for some time he refused, but finally he said to him, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keep bothering me. Yun ang nais ng Diyos sa atin na kinakailangan nating lumapit sa Kanya para pakinggan ang mga prayer requests natin. Amen? Amen po ba? Yan po yung nais ng Lord sa atin, nais ng Diyos sa atin na tayo lumapit, idulog natin ang ating pangangailangan. Kailangan natin ng trabaho, idulog natin. Kailangan na ng finances, breakthrough, idulog natin. Kailangan natin ng kagalingan ng karamdaman. God will answer everything. Amen? Through prayers. Nakulitan ang husgado, kaya binigay ang kasagutan sa isang balo. Amen? Ganun din po tayo lumapit sa Diyos. Kinakailangan katukin natin siya. Katukin natin siya. Dahil kung hindi, ang Diyos lang nandyan, struggle tayo rito, but then we need God in a way. We should devote our time in prayer.
Amen? So, number 2, be watchful. Be watchful. Amen? Bakit sabi niyang be watchful? Bakit? Laging handa sa panalangin. Alam niyo po ba, you know that Satan is the enemy or the adversary in our life. He is in mission to the believers. Ang target ng kalaban, si Satan, is yung mga mananampalataya. Alam niyo po ba yun? Bad news, di ba? Dahil tayo ang target ng kalaban. Ano sabi niya sa John 10:10? John 10:10 says, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Nanakawan kayo, papatayin kayo, at wawasakin kayo. Yan ang isang mission ng kalaban sa atin. Mission which is active yan po yan. 24/7 yan, active ang kalaban sa atin. Kaya, sabi niya ito, be watchful. Amen? Kung hindi po nararanasan po ito, mararanasan po niyan. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, kaya kinakailangan maging strong lagi tayo sa Diyos. We should devote our time in prayer and be watchful. Hindi lang po mga lingkod o hindi lang mga pastor ang nagpe-pray po sa inyo. Kinakailangan din individually, nagpapanalanginan tayo. Pinagpe-pray ko si Brother Jack. Pinagpe-pray ko si Sister Mona. Lahat po rito dapat nagpapanalanginan. Amen? Amen? Amen po. Dahil ito yung kalakasan po natin. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Amen? Sabi niya rin sa 1 Peter 5:8. Ano sabi niya doon? Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking someone to devour. Naghahanap lang po yan ng puwang sa atin para bigyan ka ng pagsubok, bigyan ka ng trials, problema. Yan ang mission ng kalaban. He is active in our life kung hindi po natin napapansin po yan. Satan is active in our life. So we should pray. Pray, pray. Yan ang kailangan po natin. This church is blessed dahil may mga kapatiran po tayo na they're intercessor in this church. They're intercessoring us na para tayo magpatibay. Alam niyo po mga kapatid, wala po tayo nandito kung walang mga kapatiran na nagpipray. Amen? Do you believe that? Wala tayo rito kung wala mga kapatiran na nagpray-pray sa atin. Kailangan po, everybody should be accountable sa ating kapatid. Mahal ba natin ating kapatid? Mahal ba natin ang ating katabi? Tingnan niyo yung mga katabi niyo, mga kapatid. Pinagpipray niyo ba sila? Ha? Amen ba? Amen, palakpakan natin yung Panginoon. At ini-invite ko nga kayo, mamayang gabi, prayer meeting natin mamaya, kung totoo po yung sinasabi natin. At ang prayer time po natin is 8 o'clock onwards. Pero kung medyo maaga-aga naman kayo mga 7, pre-dinner po yun. Amen? So, regular po yan. But this evening, meron po tayong activities sa ibang lugar. Kaya next week na po yung magre-resume. Amen po ba? So, we invite you ay 4 o'clock daw pala. Sa ngayon pala, 4 to 5. If you're available po, 4 to 5 this afternoon sa Pan Emirates, sa bahay ng ating kapatid. Amen? We are all welcome po lahat. So, be watchful. Amen? Be watchful and be devoted in our prayer.
Sabi niya rito sa Matthew 26. Matthew 26 verse 41. Sabi niya, ano sabi niya doon sa Matthew 26 verse 41? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Gustong-gusto ng espiritu na tayo mag-pray. Amen? Pero, inaantok na tayo. Inaantok na tayo. Preaching pala, inaantok na. So, God is willing to communicate. Willing, ha? But, willing ba tayo na magpag-communicate sa Kanya lagi? Ha? Ito po yung kinakailangan na mai-practice po natin sa buhay ng isang Kristiyano bilang mananampalataya. Dahil dito tayo dinala ng Diyos. Hindi na tayo dati. Yung dating buhay natin, alam mo yung dating buhay ko, buhay ko na lang. Wala namang Diyos noon eh. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, na siya pala ang may likha sa akin, na siya pala ang nagpo-provide sa akin, na siya pala ang nag-iingat sa akin araw-araw, kailangan ko siyang pasalamatan. I need to give thanks to Him. I want to bless His name. Amen po ba? So number 3 is thanksgiving. Be thankful. Kapagpasalamat sa Diyos. Anong dapat natin gawin? Anong dapat ang ating pagpasalamat sa panalangin? Anong dapat natin pagpasalamat? Everything. Pagsubok, pagpapala, ano pa? Pasalamat natin ang ating pamilya. Ano pa? Ang ating bansa. Especially yung buhay po natin. Pasalamat po tayo sa Diyos. This morning, sino nakapagpasalamat sa Diyos? Amen. Praise the Lord. Dumarami na tayo. Amen. We should be thankful. And every time we wake up this morning, every time we wake up in the morning, we should thank God. Dahil meron pa tayong hininga na ibinigay sa atin. Amen po ba? Amen. That is blessing. That is blessing from God. How much more yung mga activities pa natin sa buong maghapon. We should pray for that. Sa trabaho natin, protection, everything we should give thanks to God. We should devote ourselves in prayer. Amen? Si Paul o si Pablo po, even he was in chain, nasa kulungan siya. He is praying for the believers in Colossae. Naniniwala siya, kahit na wala siyang magawa, nasa kulungan siya, but then, he know that God will move upon these believers. Ganon ang pananampalataya ni Paul sa kanyang pananalangin. Ganon din po ba ang pananampalataya natin sa ating mga pananalangin? That God will answer our prayer? Amen? Dahil yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na we should be thankful to God. Mga problema naman dyan, pagsubok sa buhay, we should be thankful to God. Amen? Sabi niya dito sa Psalms verse 116 verse 12. Psalms 116 verse 12. With thanksgiving to acknowledge of thanks of what we already received. Kailangan tanggapin natin. Pasalamatan natin yung ating mga natanggap na sa Panginoon. And sabi niya rito, sabi ni David, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Anong may babalik natin sa Diyos? Sa lahat ng ating natanggap, sa lahat ng mga blessings, ano yung ibabalik natin sa Diyos? We have to
Ha? We have to give thanks. We have to give thanks. Masalamatan siya. Dahil yung mga blessings na yan is from above. Amen? Lahat ng yan ay galing sa Diyos. So kinakailangan po na we should devote in prayer. Number 2 is be. Number 2? Be watchful. Number 3, be. Ulitin natin. Number 1. Devote in prayer. Be watchful. Be thankful. Ito po yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo mga kapatid, kung meron po tayong ganitong puso sa pananalangin, God is always happy with us. Natutuwa ang Diyos sa atin, at kung natuwa ang ating Creator sa atin, anong gagawin niya? I-bless na tayo. Yan, tama si kapatid. I-bless niya tayo. More and more, beyond our expectation natin. Amen? So kinakailangan pasalamatan natin, ibalik natin sa Kanya ang karapat-dapat para sa Kanya. Amen? So, lastly, bago tayo magtapos, alam naman natin si Paul ay nasa kulungan. Amen? And because of that, pinasalamatan niya ang Diyos na siyang may likha sa Kanya, at pinapasalamatan din niya yung mga manggagawa niya doon sa Colossae. And through prayers, Paul encouraged this co-servant o yung mga manggagawa doon sa Colossus. Alam niyo mga kapatid, si Paul walang magawa, but the Holy Spirit can move. But the Holy Spirit can move. Amen? At ini-encourage niya ang bawat manggagawa niya sa Colossae that sabi niya rito sa verse 12, He is always wrestling in prayer for you. Sino nanonood ng wrestling dito? He is always wrestling in prayer. Ganon katindi, manalangin si Paul. Kaya makikita po natin dito, nakikita po natin, yung may mga nabanggit na pangalan sa last verse ng Colossians. Nabanggit dito si Paul, nabanggit dito si Barnabas, nabanggit dito si Justus. May mga nabanggit na pangalan, which is through prayer. Ito yung nag-i-encourage sa kanila, nagbibigay power sa kanila. Amen? So ipanalangin po natin ang mga missionaries po natin. May mga kakilala po tayo mga missionaries po. May mga kakilala po ba tayo mga missionaries dyan? Ipanalangin po natin sila. Dahil God will move, He will give courage sa mga kapatiran po na gumagawa to share the gospel through all over the world. Amen? Kaya sa pagkakataon ito, bago tayo magtapos, bibigyan ko po ng time po na alam naman natin na yung mga nagbabakasyon is pinapanalangin natin, di ba? Amen? Pinagpipre natin sila, di ba? Yung mga nasa bakasyon. So God is moving upon their lives. So, napakasarap mag-pray at ginagamit ng Lord in times through prayer. So, allow me, meron pa akong 7 minutes. Allow us to give a testimony kay Sister Del. Amen? Amen po ba? Amen. Sa kanyang ginawa ng buhay niya habang nasa Pilipinas po siya. Meron pang 7 minutes. Amen. To God be the glory. I'm very happy to be with you again, church. At I'm very thankful sa prayer ninyo na hindi po ako pinagbakasyon ng Lord para magbakasyon, kundi pinadala ako para yung mga panalangin ninyo ay ma-fulfill yung mission sa Pilipinas. Actually, ang desire ng puso namin noon pa, since naglingkod kami sa Panginoon, ay yung organization ng mga pastors. So nung umuwi po ako doon, truly God is amazing God, at ginamit po niya ako para i-bless din po yung mga manggagawa ng buong Pusurubyo. At salamat sa Panginoon na yung mga panalangin nyo, tinugon ng Panginoon sa buhay ng pamilya natin, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa buong pamilya ng YFGC. Kasi kung wala yung panalangin ninyo, hindi magagampanan yung mission na pinatong sa akin ng Panginoon.
True Health na manggagawa ng Kusurubio. At isa pa yung hindi kasi na ipadala ng maayos yung mga pictures kay sister. So, ipapakita ko po sana yung mga pictures kung gaano po ako ginamit ng Panginoon sa Pilipinas sa mission. At truly God work in our church na sa pamamagitan ng mga panalangin ninyo, truly yung pinakita ng Panginoon sa buhay ni Paul, ginamit din po niya sa buhay ni ko at sa buong pamilya natin ng YFGC through your prayers. Na ipakita ng Panginoon yung makita si Kristo sa buhay natin. Hindi lamang po doon sa health natin, sa pera, sa material, kundi doon sa presence natin sa buhay nila, na kung paano natin sila i-lift up sa Panginoon. Though they are workers already, but kailangan pa rin nila talaga yung hawak kamay tayong nagtutulong-tulong, anumang kongregasyon tayo, belongs tayo. Ang mahalaga yung nagkakaisa tayo as what God said in Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So yung pagdala ng ating Panginoon in this place is talagang tayo tinitrain niya para ipapadala niya tayo sa ibang lugar, handa po tayong gampanan. Kasi ano ang purpose ni Satan? Why he came in the earth? To kill, to steal, and to destroy. So yung nais nating maglingkod sa Panginoon, gusto niyang anuhin yun. Kaya nga sabi yung mga mananampalataya ang unang inaatake ng kaaway. So, ang kailangan talaga sa atin is magkaisa tayo sa panalangin at makinig sa boses ng Panginoon. Kasi mayroon dalawang tao na inilagay sa puso ng Panginoon sa akin. Yung isa, may pupuntahan ako, mag-church ako, pero sabi ng Lord, huwag kang pumunta, puntahan mo itong taong ito. So, kinontak ko yung aking kaibigan, ang aking batch, na head ng isang bayan sa Pangasinan, sa DSWD, at sabi ko sa kanya, tulungan mo ako, mayroong pinapagawa sa akin ng Panginoon, hindi ko alam kung sino ito, at bakit ito ang inilagay sa puso ko ng Panginoon. So, sa madaling salita, ginamit ako ng Panginoon sa isang batch namin na ang anak pala ay mamamatay na. Napakababa ng kanyang platelets. So, ang ginawa namin bago namin siya dinala, pinag-pray namin, nagkaisa kami. Sabi ko sa batch namin, kasi may mga Christian din doon, sabi ko magkaisa tayo sa panalangin, idudulog natin sa Panginoon bago natin ito dalhin sa ospital. Kasi ang unang magbibigay sa kanya ng kagalingan ay ang Diyos. So sa madaling salita, nang pinag-pray namin, praise God, kasi nung dinala namin sa hospital, tumaas yung platelets niya. At sabi ng doktor, kung hindi niyo po dinala sa oras na ito, baka ito mamaya patay na. So praise God, kung nakikita niyo mga naipost ko noon sa aking FB na may sakit, isa yun. At talagang napakabuti ng Panginoon na hindi lamang po sa batang yon at sa pamilyang yon, nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon, kundi yung buong batch namin. Dahil iniraise ko po sa batch namin na kailangan magamit ang batch natin sa mission na nangangailangan ng health natin, lalo na yung ating mga batch na nangangailangan ng tulong. So sa madaling salita, ginamit ako ng Panginoon na ipakilala ang Diyos sa buhay nila. Yung may na-rehab ng matagal, hindi na nakapag-asawa na batch namin kasi nalulung sa drugs. And we praise God. Mismo yung mga naging kasama ko, umiyak sila talaga na sila mismo nag-testify na ang kapangyarihan ng Panginoon, nakita nila. At thanks God, hindi po ako hindi ako malungkot dahil nawali ako sa pamilya ko. Kundi naging kalakasan ko yung paglayo ko sa pamilya ko dahil higit pa pala akong magagamit sa mga nangangailangan sa atin. At mayroon pang mayroon pang isa na yung isang churchmate namin sa Maynila na brain stroke na dinalaw namin. And nakita ko yung taong yun, kung gaano siya naglingkod sa Panginoon kasi sila yung mga teachers ng anak ko sa nung kid pa sila. At dinala kami ng Panginoon doon sa lugar nila. Makikita mo talaga, sabi ko, Lord, your will be done sa buhay niya.
And then nagbigay ako ng encouragements doon sa isang kapatid, doon sa asawa niya na sabi ko, kapatid, if in case, just give me a message. Kasi alam ko na, ang sitwasyon niya talagang hindi na magtatagal. Kukuhanin na talaga siya ng Lord. Ang kagandahan doon, naging matatag yung asawa niya at pinakita sa kanya kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay nila. Dahil sa kanyang pagkaka-stroke, pero yung brain stroke, wala na talaga ng tanggulay na. Pero God is a God of miracle. Pinatunayan doon sa asawa niya na kumilos talaga ang Panginoon sa pagpapa-hospital pa lang. And then nung namatay siya, naggaling ako ng mission, ayaw ko magbukas ng FB ko kasi gusto ko nang magpahinga dahil nakakapagod from Pangasinan to Baguio. Halos iniikot ko ang buong Baguio at Pangasinan just to minister. At pagdating ko, inano talaga ng Lord na magbukas ka. So, sabi ko, nagpahinga ako ng konti, nagbukas ako. Igabi na yon, mga 10 o'clock na. Nabasa ko na yung palang kapatid na dinalaw namin is namatay na, morning pa lang. Gabi, hindi pa siya naikakabaon. Tapos sabi ko, sis, di ba, nag-iwan ako sa'yo ng salita na if in case, ayaw ko kasi i-pinpoint na in case na mamatay siya, tawagan mo ako or i-message mo ako. Sabi ko lang, if in case, just call me or give me a message. So sabi ko, di ba sinabihan kita na if in case, just call me or give me a message. Tapos sabi niya, nakalimutan ko na Ate Del kasi sa problemang ganito, hindi ko na alam kung ano iisipin ko. Okay, ano ang problema pa? Kasi from morning namatay, evening hindi pa pala siya na ano. Tapos sabi niya, Ate Del, hindi pa nakakabaon si ano. Okay, kunin mo itong pangalan mo, pumunta ka sa ganitong chapel kasi yung plan ko, paggamit ko na lang. So, that's the time na kaya yun ang kagalingan din na hindi dahil doon sa inaano na natin yung security natin para mamatay tayo, no? Kasi ang sa akin is, kailangan kong kumuha ng todo, hindi lang para sa amin, kundi doon sa nangangailangan kaya ako kumuha ng plan. I give my plan to them. At the same time, tumawag ako doon sa St. Peter, sabi ko, ako ang plan holder nito, please, ibigay niyo lahat ng service ng taong ito, ipadala ko dyan yung tao. So, dinala sa kanila yung bangkay. And praise God, kasi biruin mo yung maghapon na nakatingga yung patay, kasi wala nang gagamitin. And I really thank God, kasi yung wisdom na ibinigay niya sa akin noon na kumuha ng plan, ay magagamit sa isang kapatid. Truly, God is amazing God. Siya nagbibigay sa atin ng karunungan na maging oras lang tayo at maging yung pag may sinabi ang Panginoon, dapat makinig tayo. So, I really praise God and thank God kasi muli binalik ako na makasama kayo at to God be the glory. Nakita ko po yung talagang katapatan ng Panginoon sa pamilya natin ng YFGC na sa panalangin, tinutugon niya lahat. Amen. To God be the glory.